Baka sabihin nyo, hindi ko pinagandaan yung pagdating ni Idol. Sinampay ko na kahapon yung mga basahan niyang short. Yan, pati yung mga jacket. Ayun! Ay, sa wakas. Kamusta ang tulog? Ang lamig, di ba? Baka nabubuhay dito ba? Ikaw lang mag-isa, no? Yun nga eh. Hindi imagine mo. Tapos yung buhay mo yung pagbablog. Oo. Wala ka pa ba? Naku po! Nakita ko tong brief ni Idol, medyo tuyo na. Maano rin pala siya sa balat, Dola. Kung pwede lang i-plastic yung pag, no? Tapos iuwi ko siya na botas. Sa lugar kasi sa Manila, wala ka na makikitang pag dun eh. Simulan nang magkulitan kasama si Inoy TV. Good morning mga kapanalig. Ngayon ay Tuesday morning na po. At ayan, ang oras natin ay 7:11. Si Idol ay nandito pa rin natutulog doon sa kwarto. Ako gumising ako na maaga para maganda ng pagkain. Siyempre nakakahiya naman sa bisita natin. Dapat pagsilbihan natin yan, paghandaan natin ng pagkain. So etong ihahanda ko mga kapanalig para sa kanya at para sa aming dalawa ng pagkain ay napaka-espesyal. Dahil bihira niya lang matitikman ito mga kapanalig, no? Etong nasabi ko naman sa inyo na hindi kami nakapamalengke dahil inabutan kami ng bagyo at biglaan din yung pagpunta ni Idol Japper Sniper. Kaya yung stock namin ng pagkain dito ay ayan, Lucky Me. Oh. Para naman maging special talaga at makakuha tayo ng sustansya, lalagyan natin ng malunggay. Para pag umuwi si Idol doon sa Bukana at magkita sila ni Ann, dumami naman yung katas ni Idol. Oh, dahil sa malunggay. Si Idol ano pa? Wag muna natin istorbohin. Tutulog pa. Grabe, parang ang sakit nga ng katawan ko. Hindi ko alam kung ano nangyari kagabi. Parang masakit yung bandang puwet ko. Hindi, charot. Kukuha tayo ng malunggay para makapagluto na ako mga kapanalig, no? Ayan, ganun pa rin ang panahon natin ngayon. Ayan. Hindi sumindi kahapon o kagabi yung solar dahil wala siyang nakuwang power doon sa araw dahil maghapon niyang makulimlim. Kaya binuksan natin to. Kukuha tayo ng malunggay doon mga kapanalig. Ganun pa rin, ulan pa rin ng ulan at malamig pa rin dito. Nakapagsayang na pala ako kanina. Kaya ayan, problemahin na lang natin ay ang espesyal na ulam para kay Idol. Ayan, nakapagsaing na tayo. Ano pa magandang ilagay dyan? Kasi merong corn beef. Nakalimutan ko, hindi pala kumakain si Idol ng corn beef mga kapanalig. Kung ano pa yung masarap sa mga delata, hindi siya kumakain. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumakain naman siya ng baka na, hindi ko lang alam kung kumakain siya ng baka na yung sa mga bulalo, yung sa mga ganun. Sarap-sarap ng corn beef, tapos lalagyan mo ng sibuyas, tapos may bawang, di ba? Gigisa-gisa lang. Lalagyan ng konting, yun na yun, di ba? Pagkagisa mo, luto na yun, tapos pwede na mo nang iulam. Ewan ko kay Idol ba tayo niya. Sana may malunggay pa, no? Pagkakaalam ko kasi napitas ko na nung nakaraan eh. Nagsombrelo lang ako kasi mahamog. Baka magkasakit. Kuha na tayo malunggay. Naalala ko tuloy yung challenge namin dati ni Idol, no? Magkano nga ba yun? Ito na naman ako sa pagiging makakalimutin eh. Mamaya tanong natin kay Idol kung magkano yung budget namin sa loob ng isang linggo, di ba? Kung sino yung mga nakakatanda at nakanood ng challenge namin na yun at nakasurvive naman. Yung nilalagyan pala ni Idol ng Nor Cubes yung mga ulam, kaya sarap na sarap ako. Hindi ko alam si Uto. Oh! Teka, my goodness, what happened? Nakabukas yung tubig. Pagkakalam ko pinatay ko na to kagabi ah. May konting pressure pa rin. Okay lang yan. Yan talaga eh. Parang nakalbo na yung What happened? Kabukas naman siya. Sumobra. Kaya mo na. Ang target natin dito yung malunggay. Nagreklamo na yung malunggay. Sabi niya, hindi nyo na ako tinantanan. Cool. Tabi. Yung mga dahon ko, ubos na. Ayan, meron pa.
Ito special talaga to ha, sariwa. Baka sabihin nyo, hindi ko pinagandaan yung pagdating ni Idol. Ayan oh, special yan, malunggay. Ang daming sustansya makukuha dyan. Baka sabihin niyan, hindi ko siya pinapakain ng healthy food dito eh. So ganyan, lagyan natin malunggay. Gusto niya subuan ko pa si Idol mamaya eh. Walang problema yon. Kung nanonood ka man ana. Nasaan pa? Kulang pa to. Mga ilang bang ano. Kung naiintindihan naman ni Idol eh. Hindi pa kami makaano rin sa palengke pag ganito panahon. Alright. Babawi na lang ako sa kanya sa susunod. Pag bumalik siya. Paulamin natin siya ng steak. Yung medium rare. Yung mga ganon. Balik na tayo. Hindi ko alam kung anong oras pagigising si Idol. Malamang ini-enjoy niya ang lamig ngayon dito sa Kampanalig. Hindi naman sa ano, syempre sa Bukana medyo mainit doon. Sa bagay ngayon malamig doon kasi may bagyo, panay ulan din doon. Tignan nyo naman yung pag ganun pa rin mga Kapanalig, diba? Tignan nyo yung pag kasama tong malunggay. Wow, espesyal. Daming vitamins na makukuha dito. Ang gusto ko sa kaibigan ko yung ano, yung magiging healthy siya. Para pampahaba ng buhay. Lahat kaya ng gulay na ano na masustansya lagay ko dito, no? Ampalaya, malunggay. Lahat na. At naging espesyal palalo ito dahil syempre yung sariling kamay ko ang kumuha mga Kapanalig. Dumampi sa aking mga daliri ang dahon ng malunggay na ito. So yan, tara. Nasaan yung lagayan? Ayan, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Idol kasi syempre nung pumunta siya dito, nabuhayan ako. Syempre meron akong mga kasama din na hanggat wala si Utol, nakakasama ko si Idol dito kahit pa paano na yan nga, napagsisilbihan natin, no? Syempre bisita nga mga Kapanalig, nakakasama sa vlog. Noon pa man talagang alam nyo na yun, talagang kaming dalawa talaga magkasama at malakas talaga ang views ko pagkasama ko si Idol. Kaya ayan, habang nandito siya, syempre kukunin natin ang pagkakataon na makapag-vlog tayo at masilbihan siya mga Kapanalig. Paulamin natin siya ng masarap na Lucky Me. Ang tanong, so ibig sabihin, ayaw niya din ng Lucky Me beef. Malamang yan. Common sense na lang, di ba? So, Lucky Me chicken. Yung tag-isa kami. Ang hirap pa naman lutuin ito. Pinanood ko pa sa YouTube kung paano lutuin to eh. Medyo nahirapan ako. Pero sa tingin ko kakayanin ko naman. Medyo komplikado kasi. Nasaan ba yung ano, lutuan namin? Sana makuha ko yung ano, yung tamang timpla, yung tamang lasa. Tapos yung tamang init ng tubig. Kasi may mga ganun pa akong napanood sa YouTube eh. Maraming nabibigo sa ano, sa pagluluto ng Lucky Me nito mga Kapanalig. Lalo na tong chicken. Oh. Yan, lagyan na natin to. Nakapag-ugas na ako ng pinggan din kanina para wala nang problema. Dire-diretso ng ating araw sa pagbablog. Oh yeah. Ano yun lang po, alam muna natin to bago tayo magpakulo nung ano, nung tawag dito, tubig para sa Lucky Me, para siyang lapagan na lang. Ayan. Ganyan ako kabait na kaibigan. Lahat ng masustansyang pagkain. May gout nga rin pala yun, no? Ang Lucky Me nakaka-gout. Tapos nung nakaraan, century tuna, yung pinaulam ko. Parehas kaming may gout. So, alam nyo na, pag sumakit-sakit yung paa namin dalawa, kung sino yung may kasalanan. Pero nag-herbal naman niya si Idol eh. Tsaka ako nag-exercise na ako ngayon. Baga hindi na akong, kumbaga hindi ko na hinahayaan, nagpapawis ako kahit papaano. Kailangan natin yan. Lalo nang nakaraan, syempre panay inom. May mga bisita. Opo.
ilang araw na nga yung yung bagyo at binabaha na yung mga nasa kapatagan, kaya mag-iingat po kayo diyan ah. Tulad ng sabi ko, pag pinalikas kayo, lumikas na po kayo, wag na kayong magmatigas. Ha? May mga tao kasing ayaw nila iwan talaga yung ari-arian nila basta-basta eh. Baka kasi daw manakawan o ano. Siyempre, pero pag nasa point na ng laki na ng tubig, ayaw nyo pa rin umalis, o mahirapan na kayong ma-rescue dyan. Diba? Malunggay lang yung inaano ko, dami nating napagkwentuhan na. Teka lang. Parang masakit din ang katawan ni Idol eh. Grabe yung nangyari sa amin kagabi. Ang lamig-lamig pa naman. Naglingkisa ng aming mga katawan. Dahil joke lang. Yan. Pwede na to. Papakulo na tayo. Oh yeah. Tamang-tama to sa malamig na panahon. Lucky Me Chicken with malunggay. Fresh malunggay. Yan, papakulo na tayo. So, ganyan lang kadaming tubig para sa dalawang Lucky Me Chicken. Hintayin na lang natin kumulo. Hindi ko na kailangan sabihin yan. Alam nyo na yan eh. Kailangan ko ba bang tutorial para sa Lucky Me? Sinampay ko na kahapon yung mga basahan niyang short. Yan, pati mga jacket. Ayan. Para matuyo. Ganyan ko inasikaso yan. Pati yung mga yung brief niya na kulay green din. My goodness, lahat na lang. Pati brief kulay green. Masyadong naka-camouflage si Idol, no? Safe na safe sa mga sa gera pag nasa gubat. Naka-camouflage eh. Kumukulo na. Alright. Okay na yan. Lagay na natin yung Lucky Me. Pakita ko pa ba? Lagay na natin. Sana sakto lang yung sabaw. Hindi rin kasi ako masyadong familiar sa pagluluto ng Lucky Me. Sa totoo lang. Charot. Ayan. Breakfast ngayong umaga. Ano kaya? Breakfast in bed, no? Ano ko na lang siya dun. Dalang ko na lang siya ng pagkain sa may higaan. Kaso wala namang bed yun eh. Ano lang, sinapinan. Para sweet, di ba? Habang ako nagluluto, ito ang ating tanawin. Parang yung usok na galing dito ay pumupunta doon, kaya ganyan, no? Pero pag yan, syempre. Ang dandal-dal ko, dapat malagay ko na itong Lucky Me. Oh yeah. Very good. Naglaga nga pala ako kanina ng luyang dilaw. Wala lang. Pang suporta lang. Sarap. Hala, lumakas na. Grabe, ang sarap nito. Malamang hindi pa naluluto to sa kanila sa bukana. Kasi syempre may pagkamahal tong putahe na to. Hindi basta-basta to nabibili ng mga simpleng tao. Kaya malamang ko magugustuhan to ni Idol eh. Lucky Me Chicken. Ganda ng kulay, yellow green, no? Pwede na yun. Sakto kaya ang lasa. May kanin na rin tayo. Hintayin na lang natin magising. Pero wag muna nating masyadong lutuin yung noodles kasi mag-aano pa yan eh. Pagising ni Idol, mabubuntis yan kung tawagin. Kumbaga, siya, maluluto ng gusto. Wow! Lasang Lucky Me beef ah. Tigo ko. Natin makagising na si Idol. Mahimbing pa ang tulog. Bagay na bagay yung short na pinahiram ko sa kanya. Doon sa suot niya. Mamaya pagkagising tsaka natin pakainin. Yes. Bala ko ako muna yung unang kumain eh. Kasi may mga gagawin pa ako. Bahala na. Na-enjoy niya ang lamig dito sa Kampanalig. Ayun! Ay, sa wakas. Kamusta ang tulog? Ang lamig dito. Ang lamig, di ba? Lalo na ngayon may bagyuhan. Oy, be! Pinaglutuan kita ng ng Lucky Me na may malunggay. Malunggay na may vitamin A to
to enye. Di ba? Vitamin A to Z yun. Hanggang enye lang. Ayan. Ah? Kanton? Oo. Kanino yan? Eh, akin to dapat. Kaso nga lang, kala ko hindi ka pagigising eh. Gusto mo sa'yo na lang. Pero kuha ka na lang doon kung gusto mo. Naluto ko na eh. Tingnan mo. Anong oras na? Anong oras na ba? Ang 7:36. Mm. Pati ang bahay. Eh, sabi mo kasi hindi ka kumakain ng corned beef. Oh, ayan oh. Special yan. Grab. Oh, yun. Ngayon ka lang makakatikim yan. Kukuha na rin kita ng ano. Ayan, nagising na si Idol. Kukuha na kita ng kutsara. Yung kutsara na special at syempre yung plato na special. Alam ko, kailangan mo rin ng tinidor dyan. Ano? Meron ka mainit at tubig? Ay, oo, meron. Uy, makahingi. Ano ko lang to, sasalin ko lang tong ano. Tawag dito, luya. Salin muna natin. Ginit muna tayo ng tubig. Yan, sabay na kami kakain kasi paras kami napagod kagabi. Tandaan mo ba? Yung paggulong-gulong natin. Nagising ako sa gutom. Naguto. Ako po. Alright. Sa akin na kasi ako kumakain ng bago mag-7. Oo, di ba ma-ulcer ka? Oo, hindi pwede kumain ng marami. Kaya inagahan ko rin talaga yung ano pag-aasikaso sa'yo. Alam mo naman, napakahirap lutuin niya. Sabi ko yung Lucky Me Chicken. Baka hindi ka pa nakakatikim niya sa Bukana eh. Kahit si Mama Ria, hindi kaya lutuin yan. Ako lang nakaka ng tamang timpla niyan. Gay pa ako. Oh, syempre, healthy yan eh. Kaya nakapagising? Hindi naman, sakto lang. Iniisip kita habang ano eh. Habang sabi ko mag-uumaga na. Nakakaya naman sa'yo. Sarap matulog dito. Syempre malamig. Pwede ba pagpunta ko sa inyo, pagluto mo naman ako ng ano, Lucky Me beef with malunggay din. Para maiba naman. Pero pag Lucky Me beef, kumakain ka. Hindi lang yung talagang corned beef. Yung corned beef lang. Corned beef lang. Ay, maginit mo na. Kumakain ng baka. Ako kumakain naman pala ng baka. Nagpuyat ako dito kagabi. Sa pagsusulat ng ano? Natapos ko dito. Yung kanta? Uy, abangan nyo, merong sinulat si Idol na panibagong kanta. Kinumpose niya. Nakakamiss kasi dati, bago kami magkakilala, talagang sumusulat na yun ng kanta mga kapanalig. At halos lahat yun ay nag-viral. Kaya, ayun, excited na rin ako para dun eh. Tinit mo tayo ng tubig. Tara na. Ako na wala pa rin. Siya ano ito eh. Mainit ito eh. Hawag na ba? Hindi nga. Nakasalang, baka magtampo yung takore. Kasi yan. Nandiyan na yun. Kung ito si Idol, kung kailan nakabukas yun, tsaka babawiin pa. Ito yung bahay mo. Ayos ba? Kulang na lang sa ano eh. Kuha na lang ito eh. Tapos na ito eh. Marami pang kulang. Hindi, yung sa loob na. Sa loob. Pang loob. Yung sa labas, wala kang balak pinturahan. Wala pa sa ngayon, basta ang target ko lang muna CR, yun nga, tapos tiles. Tapos wala na, kahit pintura. Siguro may binigay kasi sa akin pang ano, pang pintura, tawag dito pang skim coat sa kwarto siguro. May idea nga ako eh. Ipatigil mo yung paggawa ng bahay mo, tapos ibigay mo muna sa akin yung pampagawa. Para ano matapos na. Yun lang talaga. Tayo CR, ano pa ba? Yun na lang. Tapos tsaka ipon na ulit ng malaki. Pag may ipon ng malaki, tsaka gumastos. Kasi pag isinabay natin yung tipong sakto lang yung pera mo, kasi igagastos mo sa bahay, ano eh, may time na dadating talaga yung magigipit ka. Baka yung sa akin ba ako sa bahay ko? January siguro. Oo, sana nga. Matagal-tagal na rin yun eh, no? Oo. Pupunta pa ako dun. Natinda yun dahil dun sa ano? Mm. Yung mga biniyaran mga lupa, yung nauna. Dami. Sabi ko sa kanila, yung kwarto ko dun, pagpunta ko, yung may salamin yung bawat paligid. Parang sa Sogo, yung nakikita mo yung ginagawa sa ano. Pwede ka na matulog dun sa ano? Gusto mo doon tayo matulog? Sa mga Second floor? Doon sa mismong bahay na pinapagawa. Maganda nga yun. Ngayon, ay hindi, lilihain pa yun eh. Mamimili na ako ng tiles ngayon. Ay, Wala pa ako dun. makakatulong din pala ako dun kahit pa paano. Marunong ka ba? Liha? Mag-tiles? Yan ang trabaho dati. Nag-construction ako eh. Kilala namin sa imposible. Nagnanakaw ka ng tanso. Nagnanakaw lang akong tanso eh. Magnakaw. Bullshit. Ano mo, may nakalimutan ako kagabi. Ano? Kaya ang sakit ng katawan ko. Ano? Limutan ko maligo. Ay, Di ba basang-basa ako sa ulan? Oo nga pala. Ngayon ako maligo.
Meron nga palang ano dyan, kaso lang hindi sapat yun, yung buto ng avocado na linagyan ng gin tapos alcohol. Ay, hindi ako nag-aalok eh. Hindi naman iinumin, pinapahid sa ano, pinapahid lang, parang ointment. Mamaya na lang ulit. Ayan po, at na-serve na natin kay Idol at nasabayan niya na nga, nasabayan ko na po siya kumain. Hindi ko na siya tatanungin kung nasarapan ba siya kasi alam kong nasarapan na siya. Ang sarap, ubos niya. Oo, ubos, di ba? Oh. Nasarapan ka talaga? Ayoko na sana tanungin kasi baka sabihin mo hindi masarap eh. Kaya ayun, maraming salamat naman, nagustuhan kasi grabe talaga yung preparasyon na ginawa ko doon. Talaga yung inisip ko yan bago ako gumising. Bago gumising, pagkagising ko, pagkatayo ko gano'n, kung ano yung mga iluluto ko, tapos kung saan ako pupunta para kumuha ng ano. Ang taas-taas nung pagkuha ng ano, malunggay. Pakataas dyan, matarik. Pero pinilit ko para makuha lang yung malunggay mo. Paano bubuhay dito ba? Ikaw lang mag-isa, no? Yun nga eh. Hindi imagine mo. Tapos ang buhay mo yung pagbablog. Oo. Wala, palibot-libot lang talaga ako. Kaya mga views ko ngayon, ano na, may mga 10k, tas pababa. Nakaka 10k pa rin naman, pero syempre, hindi naman tayo ganun katulad dati. Nasanay din tayo sa mga views na mataas-taas, 20k pataas, 30k. Bagsakan talaga. Ako mga 30 na lang ako ngayon. Hanggang 30 na lang ba? Pero laki din pa rin sumahod. Million pa rin yan sa akin. At chismis ko sa inyo. Buti nga lang ganyan, bago natapos yun yung binabayaran ko eh. Oo. Bago ko na bumabawag sa kamulos. Bayad ka rin sa mga lupa eh, no? No, may isa na lang. May isa na lang. Isa na ang kurang hindi alam. Napakahusay nito ni Idol. Yung mga nakaraan, nagigipit-gipit talaga yan. Kasi ang daming lupang inuhulugan. Ngayon, siya na pinakamayaman sa buong ano. Sa buong Batangas. Yan eh. Pasiyan lang. Mag-CR ka? Oo. Bali mag-ingat ka. Maraming ano dyan, wild animals. Asan ba? Hindi ka magpapagawa ng siya sa loob? Dito, yung CR ko. Ah? Hindi, pero plano ko, nagbago na eh. Inidor na lang na ano, kahit walang butas. Diyan lang sa tabi. Bisa mo? Ingat ka. Gusto mo samahan pa kita? Nasa CR si Idol. Gagawin natin yung ginagawa pag may tao sa CR. Wala ka pa ba? Naku po! Alam ko na gagawin mo! Wala ka pa sa loob! Alam ko na! Nag-fail tayo sa mission ah. Ano ba ginagawa mo? Ha? Ayun, nasa loob na, sayang. Di ba yan? Nabasa niya agad yung ano, yung laman ng utak ko. Sa bagay, pag nagmamahalan kasi kabisado nyo na yung trip ng bawat isa, mga kapanalig. Oh, dami lang gama. Parang iginanti ako. Huy! Time check! 7:56 na po ng umaga. At ayan, hindi ko muna papauwiin si Idol dahil nga masama pa ang panahon. Konsyensya ko pa kung mayroong mangyayari sa kanyang masama pag sa pauwi. Sa bagay, kung may nangyari sa kanyang masama sa papunta, ganun din yun. Konsyensya ko rin yun. Kasi, yun nga, pinuntahan niya ako dito. Pero sa awa naman ng Diyos, nakarating siya ng maayos. Safe na safe. Tagal ano, tagal nun sa CR ah. Parang na-enjoy niya yung CR ko ah. Baka pag yan, nakagawa na ako ng pinaka-CR ko dito sa bahay, hanap-hanapin niya pa yung inidoro dun. Hindi naman natin pwedeng gamitin ulit yun. Siyempre pag nagpagawa tayo ng CR, kailangan bago ang inidoro, bago lahat. Diba? Naiilang na talaga ako sa mga banks ko. May ganyan ako sombrero eh sa bahay. Ay, ganito rin ba? Hindi ko nadala. Oo, bagay kasi sa akin yung mga waway eh. Kaya ito yung mga favorites ko. Yan lang. At alam niyo na, kwentuhan lang naman kami dito. Papalipas ng panahon. Panahon. Ang sama ng panahon. Maswerte yung mga bahay na, oy, nagbiblink na naman yung ilaw ah. Wag, mainip si Idol. Alam niyo naman ang buhay nito ay nasa internet. Pag walang ilaw, di gagana yung internet. Meron naman tayong generator, kaya okay lang yan. Yun nga, sabi ko swerte yung mga taong nasa matataas yung mataas yung lugar ng bahay nila, no? Dahil nga hindi inaabot ng baha. Ang kawawa talaga yung mga taong doon nakatira sa palaging binabahang lugar kasi apektado ang pamumuhay nila, ang trabaho, di ba? Tayo swerte tayo, nandito tayo sa bundok kasi hindi naman binabaha dito. Pero ingat lang din sa mga landslide, ganyan. So, dito naman safe naman dito.
Wala tayong problema. Ingat lang tayo lahat, lalo na ngayong bagyuhan. Gumagawa lang si Idol ng thumbnail. So, i-upload niya na yung vlog yung papunta dito. Ako rin meron akong i-upload. Pero syempre mas maganda pag nauna yung kay Idol. So, abangan niyo po yun. Ayun nga, dito sa bahay, abang nasa loob ka, talagang dinig mo sa... Nabanggit ko na ba to? Yung dinig mo talaga sa labas, yung lakas ng hangin, lakas ng ulan. Pero dito sa loob ng bahay, pag nakasara lahat, wala kang maramdaman talaga na kahit konting ano ng hangin dahil maganda yung pagkakalagay ng mga bintana. Kahit sabihin mo hindi pa kompleto yung kisame, diba? Walang agi. Kaya talagang komportable na talaga. May rainfall na naman tayo. Emergency alert mga kapanalig. Ayan. Kaya maganda rin yung nauso yung cellphone kasi meron tayong mga ganitong pinapadala. No? Laguna, kasama pa rin tayo. Batangas, Cavite. May magkalapit lang yan. Kaya mag-ingat tayong lahat, okay? Balitang-balita ngayon sa Facebook. So marami di ko alam kung totoo. Totoo ba yun, Dol? Yung mga nabura na page dahil sa mga nag-promote ng sugal? May mga, kung fake news. Ang dami kasi mga fake news yan eh. Oo. Di natin alam, Pero no? alam ko sila, nakapos sila ng gobyerno yata dito. Sa tax. Pinaglingan yata. Hindi ko alam. Pero ako may alam akong isang totoo. Natatay ako sa dit lang. Diba? Diba? Ang tigas Ito talaga problema na ito pag maulan eh. Ay, salamat. After ng ilang dekada, nabuksan din. Bakit kaya ganito tong kahoy na to? Pag malamig, matigas. Sa bagay, gano'n naman, di ba? Di ba, Dol? Yung atin, pag malamig, tumitigas talaga. Saka muna, sakit na ng tiyak ko. Samahan niya ka? Tawag na. Baka mabahoan kayo. Pasintabi po sa mga kumakain at masiselan. Alright. Aking napagtagumpayan ang pagpasok sa isang napakadelikadong minahan mga kapanalig. Maraming pagsubok. Ang hirap umire. Pasintabi po ulit. Dito na tayo sa loob. Ay, nakabukas yung ilaw. Sayang naman sa power. Hoy. Okay na. Oo nga pala. Kagaling ko lang sa di ba, sa minahan. Bigla akong naalala, mga kapanalig, congrats pala kay Budang, no, tsaka sa kanyang friend, sa kanyang BFF na si Honey Lou, dahil may bago silang business mga kapanalig. So ito ay yung BFF Bruce Cafe. So kukunin ko na itong pagkakataon na ito mga kapanalig para humingi po sa inyo ng pabor. Paki-like naman po yung kanilang Facebook page. Ayan po. Ayan. Ayan, ito. Oh, ayan. Sa Valenzuela po 'yan tawag dito, sa Valenzuela po yung kanilang business. So sa mga taga Malabon, Caloocan, Nabotas, Valenzuela, pwede po kayong magpa-deliver mga kapanalig kahit nasaan pa kayo, no? Meron sila ditong mga iba't ibang ino-offer na food. Hindi ko rin parang mga milk tea, mga shake. Makikita nyo po doon mga kapanalig kung ano yung mga binebenta nila. Kunyari gusto nyo magmerienda, wala kayong magawa, tapos gusto nyo lang kumain, kontakin nyo po sila, no? Nagdi-deliver po sila mga kapanalig. Kaya nakakatuwa kasi meron ng negosyo si Budang kasama nga yung kaibigan niya para makasuporta din. Yun, hinihiling ko na sana maging matagumpay, dumami yung customer. Yun, inaasahan ko mga kapanalig yung mga solid po dyan na paki-like naman po yung page nila, at kung meron naman po kayong pagkakataon na order na po kayo. Okay? Maraming salamat. Mga kapanalig, ulitin ko lang po kahit hindi na po kayo bumili, kahit i-like nyo na lang po yung page. Pero mas maganda kung bibili po kayo, kung i-testing nyo yung mga pagkain nila doon, para yun makasuportan na rin, no? Maraming salamat ulit. Medyo pinagpapawisan ako kakaikot. Nakita ko tong brief ni Idol, medyo tuyo na. Maano rin pala siya sa balat, Dola. Maganda rin lumapat sa sa balat yung ng itlog mo. Balik na natin. Bango in fairness Magandang pagkakalaban ito. Tsaka maganda yung yung kanyang sinasalo. Green na green. Ba't parang may sumasabit na konting kulay? Uy, wala.
Grabe talaga yung bagyo ngayon, no. Naalala ko dati sa vlog ko, meron akong napagtanungan, no, at may mga nag-comment kung ano ba or kung meron bang naidudulot na maganda ang bagyo para sa mundo, para sa earth. Akala ko kasi syempre pag bagyo puro pinsala lang yan, baha, ulan, malakas na hangin, 'di ba? Yun pala, ayun nga, nalinawan ako sa nag-comment dito kung nanonood ka man hanggang ngayon. So ang bagyo pala, nakatulong yan para mapalitan ang hangin, yung hangin na may polusyon, kaya napapalitan siya, kumbaga naitataboy niya. Kaya may magandang dulot din mga kapanalig. Minsan sa atin kasi sa mga bagay na akala natin puro kasamaan lang yung dulot sa atin, minsan meron ding magandang part na tawag dito. May magandang dulot din, katulad niya sa bagyo, nakaalis niya yung mga polusyon. Akala ko kasi bagyo lang siya na puro talagang walang magandang idudulot, 'di ba? Ano pa ba? Yung tubig sa dagat, ganyan. Pag nadadaan doon ng bagyo, na kiklear daw mga kapanalig, no, nalilinis yung mga lason sa dagat. Kaya yun, may magandang dulot din talaga ang bagyo. Mga kapanalig, may gusto lang ako sa inyong ibalita o i-share. Kasi ngayon medyo kinakabahan po ako, no? Kasi first time ko po to kung sakali. Baka po magkasabay kami ni Lovely, ni Pangit mabuntis, kasi may nangyari sa amin. baka sabay kami ni Pangit mabuntis. Medyo po ako, kinakabahan kasi first time nga po na magkakaroon ng baby sa aking tiyan. Hindi ko pa alam yung pakiramdam, pero tanggap ko naman, at sana tanggapin din ni Ann na magkakaroon siya ng anak sa labas. Sa amin dalawa nga ni sa puwet. Sa puwet lalabas. Joke lang. Yun, congratulations ulit kay Pangit, no, dahil sa blessing na binigay sa inyo. Galing ni Dan. Galing niya, no? Talagang niya, sinunod niya yung gusto ni Pangit na huwag mag-inom, exercise. Talagang ginawa niya. Pinatyagaan niya talaga. Para tumibay yung kanyang similya. Oo, yun ang may nakilala kaming doktor eh. Yun Oo. sa kanila, nag-advise. Kaya, ang galing. Pinag-jogging. Ang galing, no? Hindi, walking lang. Walking lang. Huwag lang mag-iwas sa alak. Para talagang May sinusunod siya, halimbawa, ilang steps, libong steps ang everyday. ang dapat mong malakad sa loob ng isang araw. Ang galing. Ang galing. Totoo pala yun, no? Mga calories. Ang galing nga, tingnan mo. Ang galing. Oo. Yun nga sa ganyan, may nabalitaan nga ako. Narinig ko lang din tong balita, mga kapanalig. Merong kasi may isang mag-asawa na hindi magkaanak. Ang may nagpayo, sumayaw daw sa ubando. Alam mo ba 'yon? Sa Bulacan? Oo. Sumayaw daw sa ubando, mga kapanalig. Hindi magkaanak. Nung sumayaw sa ubando, nakunan. Buntis na pala. Natawa ako doon, pero alam ko all jokes na yun eh. Pero nung narinig ko for the first time, natawa ako. Buntis na pala. Nung dahil sa pagsayaw, nakunan pa. Ulat panahon pa din. Oo, naku po, wala pa rin pagbabago. Lalo lang lumalamig, mga kapanalig. Hindi talaga makakauwi si Idol. Talagang umaayon sa atin ang tawag dito, ang panahon, 'di ba? Sa kagustuhan ko lang na hindi agad makauwi si Idol. Dahil syempre minsan lang kami magsama. Pero syempre hindi ko naman kagustuhan na ganito yung panahon kung ikakasama naman ng pangkalahatan. Lamig. Sarap tumambay dito. Naalala ko na naman yung kwentuhan namin nila Kuya Boy dito tsaka ni Kautol. Habang nagiinom kami. Masaya eh. Kung pwede lang i-plastic yung pagno, tapos iuwi ko sa Nabotas. Sa lugar kasi sa Manila, wala ka na makikitang pag dun eh. Pag may nakita kang mga puti-puting ganyan, usok na yun, galing sa sasakyan, galing sa pabrika, galing sa mga kung saan-saan. Pero dito talagang pure na pag yan, mga kapanalig. Talagang mararamdaman mo sa balat mo na pag dumampi yan, malamig. Doon kasi sa Manila, pag yung ganyang kulay dumampi sa balat mo, malamang yan malagkit, mga kapanalig, pag pinagpawisan ka. Dahil nga pollution yun.
Dati nung nag-lockdown, 'di ba? Halos ang tagal ng bawal bumiyahe, walang sasakyan. Kaya yung ating kapaligiran ay talagang na-clear mga kapanalig. Yung usok na wala. Dito sa may bandang Tagaytay, pababa na ganun, kitang-kita mo yung Maynila mga kapanalig, no, yung mga buildings. Pero pag mga panahon na normal, yung maraming sasakyan, hindi mo makikita yung mga buildings dahil puro usok yun, no, nakaharang. Ayun, papasok na naman tayo sa sa pinag-usapan natin kanina, katulad sa bagyo, yung mga bagay na akala natin walang naitutulong, meron din pala, 'di ba? Katulad nga nung COVID, kahit maraming kahit maraming naapektuhan, maraming namatay, syempre meron pa ring kagandahan na nangyari. Luminis din yung yung hangin mga kapanalig dahil hindi nga naglalabas ng usok yung mga sasakyan nga po. Alright, 'di ba nakatapos na tayo ng isang vlog ngayong umaga na ito. Kaya alam nyo na, magpapaalam muna ako mga kapanalig. Huwag na natin isama si Idol, baka mamaya umuwi na naman 'to eh. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking daldalan. Hindi makauwi si Idol. Kaya hintayin na lang natin gumanda yung panahon. Siguro mga isang buwan pa ata dito. So bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Inoy TV.